Sa mundong puno ng hiwaga at mga kasong binalot ng panahon, may mga istoryang hindi basta-basta malilimutan. Mga kwentong totoong nangyari pero parang katang-isip sa tindi ng mga pangyayari. Welcome sa aking YouTube channel kung saan muli nating binubuksan ang mga lumang kaso, misteryosong pagwala at mga krimeng tumatak sa kasaysayan. Dahil minsan, ang katotohanan ay mas kakaiba pa sa katang-isip. Kung mahilig kayo sa mga content na ganito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-turn on ang notification bell para manatiling updated sa mga susunod na uploads. Ang kwento na ibabahagi ko ngayon ay naganap sa Ratchaburi, isang lalawigan sa gitnang bahagi ng Thailand, humigit kumulang 80 kilometro ang layo mula sa kabiserang Bangkok. Isa itong kilalang destinasyon ng mga turista dahil sa mga tanawin at lugar na may makasaysayang halaga. Isa na rito ang Khao Bin Cave, isang kuweba na may taas na halos 200 meters at kilala sa mga kahanga-hangang stalactite na nasa loob nito. Matatagpuan din dito ang may kampong ancient village at Kawang Mountain na kapwa dinarayo ng mga bisita taon-taon. Tuwing ika-13 ng Abril, ipinagdiriwang sa buong bansa ang Songkran Festival, ang pinakamagarbong tradisyonal na pagdiriwang sa Thailand na tumatagal ng 3 araw. Sa panahong ito, nagbabasa ng tubig ang mga tao bilang simbolo ng paglilinis sa mga problema ng nakaraang taon at pagsisimula ng bagong taon na may dalang swerte at kasaganahan. Ngunit sa gitna ng kasiyahan noong Songkran Festival noong taong 2023, isang insidente ang naganap sa Ratchaburi na tuluyang gumulat sa buong bansa. Sa pagsisimula ng investigasyon, unti-unting lumitaw ang serye ng mga krimen na naganap sa loob ng halos 8 taon. Ang mga paraan ng mga sangkot ay labis na nakakabahala at tinatayang may hindi bababa sa 15 biktima ang kumpirmadong naapektuhan. Balikan natin ang araw ng ika-14 ng Abril taong 2023, isang Huwebes sa kasagsagan ng Songkran Festival. Sa Ratchaburi, dumadaloy ang Meklong River, isang ilog na may habang 132 kilometers. Nagsisimula ito sa Kanatchaburi, dumaraan sa Ratchaburi at umaabot hanggang sa Samut Songkram. Sa paligid ng mga ilog na ito, matatagpuan ang mga masisiglang pamilihan na dinarayo ng mga lokal at turista para magpahinga at magsaya. Ngunit sa araw na iyon, sa gilid ng Meklong River, isang babae ang biglang nawalan ng malay at bumagsak sa lupa sa hindi malamang dahilan. Agad siyang nilapitan ng mga taong naroon upang tingnan ang kanyang kalagayan. Ngunit nang makita nilang wala itong malay, agad silang tumawag ng tulong medikal. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga medical responders sa lugar. Subalit sa pagdating nila, napansin nilang hindi na humihinga ang babae. Sinubukan nilang isalba ang kanyang buhay sa pamamagitan ng CPR ngunit hindi ito naging matagumpay. Sa huli, idineklara siyang patay sa pinangyarihan. Ang unang lumabas na dahilan ng pagkamatay ng babae ay heart failure o pagpalya ng puso na posibleng nagdulot ng biglaang kondisyon sa puso. Matapos matanggap ang ulat, agad na rumisponde ang mga pulis sa pinangyarihan ng insidente. Ayon sa ilang saksi, nakita nilang naglalakad mag-isa ang babae bago ito tuluyang bumagsak sa lupa. Batay sa pagsusuri ng mga medical personnel, inakala ng mga pulis na isa lamang itong aksidente. Kalaunan ay nakilala ang biktima bilang si Serapon Kanwong, 32 taong gulang at isang matagumpay na negosyante na kilala sa kanyang kasaganaan. Labis na nasaktan ang kanyang mga magulang sa biglaan niyang pagpanaw at hindi sila sang-ayon sa pahayag ng mga otoridad. Ayon sa kanila, si Serapon ay nasa mabuting kalusugan at wala namang anumang kasaysayan ng sakit sa puso. Nagdulot ng hinala ang paggawala ng ilan sa kanyang mga gamit. Nawawala ang 50,000 baht na salapi, isang Louis Vuitton na handbag, iPhone 14 Pro Max at iba pang mahahalagang kagamitan na may kabuuang halagang humigit kumulang 140,000 baht. Dahil dito, hiniling ng mga magulang ni Serapon na muling siyasatin ng mga pulis ang kaso. Sa kanilang masusing pagbusisi,
Sinuri ng mga investigador ang mga CCTV footage sa paligid ng lugar upang matukoy kung may mga detaling hindi nila napansin noong una. Doon nila natuklasan ang isang mahalagang ebidensya. Noong araw ng insidente, hindi pala mag-isa si Serapon. Mayroon siyang kasamang isang babae at nang makarating sila sa tabing ilog, bigla silang naghiwalay sa hindi pa malinaw na dahilan. Makikita sa surveillance footage na naglakad si Serapon patungo sa bahagi ng ilog kung saan may mga hagdang bumababa sa pampang. Samantala, ang kasama niya ay tumawid sa kalsada at naglakad sa kabaligtarang direksyon. Habang naglalakad, mapapansin na ilang beses itong lumingon patungo sa ilog na tila sinusubaybayan ang mga kilos ni Serapon. Ilang sandali pa, biglang bumagsak si Serapon sa tabi ng ilog. Agad na lumapit ang ilang tao upang tulungan siya habang ang kasama niya ay nanatiling nakatayo sa di kalayuan na waring alam na mangyayari ito. Ang kilos ng babae ay agad na nagdulot ng hinala. Sa halip na magmadaling tulungan ang kanyang kaibigan, bumalik siya sa kanyang sasakyan upang may kunin bago dahan-dahang bumalik sa tabing ilog. Makalipas ang ilang minuto, umalis siya sa lugar at sumakay sa kanyang kotse na parang walang anumang pag-aalala sa nangyari kay Serapon. Nang ipakita sa pamilya ni Serapon ang kuha ng CCTV, agad nilang nakilala ang babae. Siya ay si Sararat Rangsiwotapon, 36 na taong gulang na mas matanda ng 4 na taon kay Serapon. Ayon sa investigasyon, si Sararat ay dating asawa ng isang pulis na nagngangalang Viton Rangsiwotapon. Matapos silang magpakasal, nanirahan sila sa isang apartment na pag-aari ng pulisya at nagkaroon ng 2 anak. Sa simula, tahimik at masaya ang kanilang buhay. Nang ma-promote si Viton bilang deputy chief ng isang himpilan ng pulisya, lumipat sila sa mas maayos na tirahan. Gayunpaman, 3 taon bago ang insidente, nagpasya silang maghiwalay. Sa kabila ng diborsyo, nanatili silang may ugnayan dahil sa kanilang mga anak. Paminsan-minsan ay nagkikita pa rin sila at maayos ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Matapos mapanood ang surveillance footage, naniwala ang pamilya ni Serapon na planado ni Sararat ang pagpatay at pagnanakaw. Pinaniniwalaan nilang ginamit niya ang isang paraan upang saktan si Serapon nang hindi ito agad napapansin. Dahil dito, agad na pinuntahan ng mga pulis si Sararat upang tanungin kung magkasama nga sila ni Serapon noong araw ng insidente. Sa kanilang pagkagulat, itinanggi niya ito agad. Ngunit nang ipakita ng mga pulis ang CCTV footage, napilitan siyang aminin na nagkita nga sila ni Serapon noong araw na iyon. Paliwanag ni Sararat, nagplano raw silang bumisita sa isang templo upang manalangin para sa biyaya at pagkatapos ay pumunta sa ilog upang magpalaya ng mga hayop bilang simbolo ng paggawa ng kabutihan. Nang tanungin kung bakit hindi niya tinulungan si Serapon nang ito ay bumagsak, sinabi niyang may bigla siyang kailangang asikasuhin at inakala niyang nahilo lamang si Serapon. Dahil marami naman daw tao sa paligid na maaaring tumulong, umalis na raw siya. Bagamat tila hindi kapani-paniwala ang kanyang mga paliwanag, wala pa ring direktang ebidensya na nagsasabing siya ay nanakit o may ginawang masama kay Serapon. Sa video, hindi rin nakita ang anumang marahas na kilos. Dahil dito, hindi pa rin siya maaaring kasuhan at nagpatuloy ang mga pulis sa mas malalim na investigasyon. Sa paglabas ng mga detalye, agad itong umani ng atensyon ng media at ng publiko at ang misteryo sa likod ng pagkamatay ni Serapon ay nagsimulang magbukas unti-unti. Maraming tao ang nagsimulang maghinala batay sa CCTV footage na si Sararat mismo ang may kinalaman sa pagkamatay ni Serapon. Ayon sa ilan, kung tunay na kaibigan siya, hindi niya basta babaliwalain ang isang sitwasyong naglalagay sa panganib sa buhay ng kasama niya. Nang tanungin ng media, kalmado niyang sinabi na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Serapon, na wala siyang anumang alitan at na walang katotohanan ang paratang na siya ang pumatay dito. Ngunit habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago sa takbo ng kaso. Matapos lumabas ang balita na si Sararat ang itinuturing na suspect sa pagkamatay ni Serapon, nakatanggap ang mga pulis at ilang estasyon ng telebisyon ng maraming ulat mula sa publiko. Ayon sa mga ulat, ilang miyembro ng pamilya ng mga tumawag na pawang nakakakilala kay Sararat
ay bigla ang namatay matapos magkaroon ng sintomas sa puso at kapansin-pansin na sa bawat kaso ay may nawawalang mga ari-arian. Isa sa mga nagulat ay isang babaeng tinukoy lamang bilang A na nagsabing siya ay nakaligtas sa tangkang paglalason ni Sararat. Ayon sa kanya, nagkita sila ni Sararat upang mamili sa isang department store. Doon, binigyan siya ni Sararat ng isang tableta na sinasabing gamot sa COVID-19 at ubo kasama ang isang boteng may orange juice. Ilang sandali matapos niyang inumin ito, naramdaman niya ang paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga. Bagamat nananatili siyang may malay, agad siyang humingi ng tulong at tinawagan ang ambulansya. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya matapos makonfine sa hospital. Pagkatapos ng insidente, muling nagbigay si Sararat ng isang kahon ng kapsula sa kanya na sinasabing gamot sa pagbabawas ng timbang ngunit hindi niya ito ininom. Nang magdesisyon siyang magsumbong sa mga otoridad, isinuko niya ang kahon sa pulisya para sa pagsusuri. Lumabas sa forensic examination na ang laman ng mga kapsula ay may halong cyanide, isang lubhang nakakalasong kemikal. Ayon pa kay A, nakilala niya si Sararat dahil magkaklase ang kanilang mga asawa sa Police Academy at si Sararat mismo ang unang lumapit sa kanya. Sa puntong ito, napagtanto ng mga investigador na mas malawak at mas komplikado ang kasong ito kaysa sa una nilang inakala. Hindi na ito simpleng pagkamatay lamang at may pattern ng nagsisimulang lumitaw. Ang mga ulat ng biglaang pagkamatay na may pagkakatulad sa kaso ni Serapon ay naganap sa loob ng mahigit 8 taon at nagmula sa iba't ibang lalawigan sa Thailand. Dahil dito, lalong tumindi ang hinala ng mga otoridad na iisang tao lamang ang nasa likod ng lahat ng ito. Nang mapanood ng mga pamilya ng ibang biktima ang mga balita, doon lamang nila napansin ang mga pagkakapareho sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Nagsimula silang magduda na may mas malalim na dahilan sa mga pagkamatay na iyon. Sa puntong iyon, nakilala na ang ilan sa mga biktima. Kalalakihan at kababaihan, kabilang ang 2 babaeng pulis at ilang kamag-anak ng mga opisyal ng pulisya. Lahat sila ay may isang bagay na pagkakatulad. Sila ay nasa maayos na kalagayang pinansyal. 11 araw matapos ang insidenteng kinasangkutan ni Separon noong ika-25 ng Abril taong 2023, opisyal na inaresto ng mga pulis si Sararat. Sa panahong iyon, siya ay mahigit 4 na buwang buntis. Nang lumabas ang balitang ito, labis na nagulat at hindi makapaniwala ang mga nakakakilala sa kanya. Kilala si Sararat bilang isang mabait at palakaibigang tao kaya't mahirap isipin na maaari siyang gumawa ng isang napakalupit na bagay. Kinabukasan, noong ika-26 ng Abril taong 2023, sinalakay ng mga pulis ang tirahan ni Sararat. Doon, nakakita sila ng ilang bote na may lamang likido, isang bag na puno ng mga pakete ng pulbos at ilang walang laman na kapsulang medikal. Ilang araw ang lumipas, nagsagawa rin ng paghahalughog ang mga otoridad sa bahay ng ina ni Sararat. Sa loob nito, natagpuan nila ang 2 plastic bag na puno ng puting pulbos at ilang bag ng mga dokumento. Nang buksan ang mga iyon, tumambad sa kanila ang mahigit 100 ng dokumentong may iba't ibang pangalan. Ipinadala ng mga pulis ang puting pulbos para sa pagsusuri at lumabas sa resulta na ito ay cyanide. Isang napakatapang na kemikal na maaaring magdulot ng kakulangan ng oxygen sa mga selula ng tao na nagre-resulta sa pagkasira ng puso. Ang mga sintomas ng pagkalason sa cyanide ay kinabibilangan ng pagkahilo, hirap sa paghinga at pagsusuka. Sa dami ng 100 hanggang 200 milliliters lang, maaari nang mawala ng malay ang isang tao at mamatay sa loob ng 1 minuto o minsan ay ilang segundo pa lamang. Dahil sa matinding panganib nito, mahigpit na ipinagbabawal at kontrolado ang paggamit at pagmamay-ari ng cyanide sa Thailand. Ang sino mang mahuling may illegal na pagmamay-ari nito ay maaaring makulong ng hanggang 2 taon. Gayunpaman, sa kabila ng mahigpit na batas, may ilang individual pa ring nangahas makipagtransaksyon sa illegal na paraan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon hinggil sa mga bumibili ng cyanide, laking gulat ng mga pulis nang matuklas ang kabilang sa listahan ng mga buyer ang isang kilalang Thai model at aktres na si Prichaya Pongtonanakon o mas kilala sa kanyang screen name na Ice. Noong ika-5 ng Mayo, lumabas siya sa isang programa ng Channel 8 upang aminin ang kanyang pagkakamali. Sa panayam,
Umiiyak na inilahad ni Ice na totoong bumili siya ng cyanide online, ngunit isa lamang na bote at hindi dose-dose na gaya ng kumakalat na usap-usapan. Iginiit din niyang hindi pa niya binubuksan ang pakete at handa siyang makipagtulungan sa mga otoridad. Ayon sa kanya, binili niya lamang ito upang itaboy ang mga ahas at peste na umaatake sa kanyang mga alagang hayop at wala umano siyang intensyon na saktan o lasunin ang sinuman. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng malaking gulo at matinding usapin sa publiko sa loob ng mahabang panahon. May mga naniwala sa paliwanag ni Ice, ngunit marami rin ang hindi kumbinsido. Para sa mga investigador, ito ay isa lamang karagdagang baliktad sa komplikadong kaso. Sa kalaunan, nagsagawa muli ng mas malawakang paghanap ang mga pulis sa ilang sasakyan na pagmamay-ari ng sospek na si Sararat. Sa loob ng mga ito, nakakita sila ng mga bakas ng cyanide pati na rin ng ilang sasakyang pagmamay-ari ng mga biktima. Kasabay nito, inilabas ng Forensic Department ang pinakabagong ulat. Sa resulta ng pagsusuri, natuklasang may mga bakas ng cyanide sa dugo at sikmura ni Serapon. Ayon sa forensic doctor, mabilis na nabubuo at nawawala ang cyanide sa katawan ng tao. Tinatayang 80% nito ay nawawala sa loob ng 24 na oras. Ito ang dahilan kung bakit kakaunting bakas na lamang ang natagpuan ng mga eksperto matapos ang masusing pagsusuri. Isa sa mga biktima ni Sararat ay isang lalaking tinukoy bilang B. Ang kaibigan ni B ay nagbigay ng napakalagang impormasyon sa mga otoridad. Ayon sa kanya, si B ay kasintahan ni Sararat noong siya ay nabubuhay pa. Noong panahon ng ika-12 ng Marso taong 2023, isang buwan bago ang kaso ni Serapon, tumawag si Sararat sa mga pulis at nagsabing nawala ng malay ang kanyang kasintahan. Pagdating ng mga rescuer, wala ng malay si B at hindi na humihinga. Ipinaliwanag ni Sararat na siya ang kasintahan ni B at buntis pa umano sa anak nito dahilan upang hindi agad maghinala ang pamilya ni B o ang mga pulis. Ngunit napansin ng kaibigan ni B na may kakaiba sa kilos ni Sararat dahil sa mismong gabi matapos mamatay si B, nakita siyang masigla at dumalo pa sa isang birthday party ng kaibigan. Habang inaayos ni B ang mga gamit ng namatay, nakakita siya ng isang kakaibang bote na may label na UN 1680. Nang ipasuri ito, natuklasang naglalaman pala ito ng cyanide, isang nakakalasong kemikal. Doon nagsimulang maghinala ang mga pulis na ang mga taong biglaang namatay sa paligid ni Sararat ay maaaring nalason ng parehong kemikal. Kahit na dumarami na ang mga ebidensya, maging pisikal at testimonya, patuloy pa ring itinanggi ni Sararat na siya ang may kagagawan sa pagkamatay ni Serapon at iba pang biktima. Dahil sa lawak ng mga kasong konektado sa kanya, bumuo ang pulisya ng espesyal na task force upang muling buksan at siyasatin ang mga kahina-hinalang kaso ng nakaraan sa Thailand. Ngunit sa ilang pagkakataon, mahirap nang patunayan ang katotohanan dahil maraming biktima ang matagal nang nakremate. Sa puntong ito, pinaghihinalaan na si Sararat ay may kinalaman sa hindi bababa na 9 na pagpatay. Ilang araw lamang ang lumipas, umakyat ang bilang sa 13 at patuloy pa itong nadagdagan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isang bagay ang malinaw. Lahat ng biktima ay may koneksyon kay Sararat at sa kasalukuyan, iisa lamang ang nakaligtas sa kanyang mga naging target. Sa masusing investigasyon ng mga otoridad, unti-unti nilang nabuo ang posibleng modus ni Sararat. Ipinakilala umano niya ang sarili bilang asawa ng Deputy Police Chief upang makuha ang tiwala ng mga biktima. Pagkatapos makipagkaibigan, pinag-aaralan niya na mabuti ang kanilang pinansyal na kalagayan at saka ginagamit ang iba't ibang paraan ng panlilinlang upang makuha ang kanilang pera. Isa sa mga paraan ni Sararat upang makapanloko ay ang pagbuo niya ng isang grupo kung saan inaanyayahan niya ang ilang tao na sumali. Bawat miyembro ay kailangang magbayad ng membership fee sa takdang panahon. Sa unang tingin, tila isa lamang itong simpleng samahan, ngunit sa totoo ay labag ito sa batas at napakadelikado dahil maaaring mawala ang pera ng mga kasapi anumang oras. Sa grupong pinamumunuan ni Sararat, may 7 kasali at 4 sa kanila ay misteryosong namatay. Isinalaysay ng isang babae na dating miyembro ng grupo na inimbitahan daw siyang sumali ngunit nang hindi niya nabayaran ang pangalawang membership fee na higit 10,000 baht,
Pinalabas siya ni Sararat at sa huli, iyon pala ang nagligtas sa kanya. Bukod sa ganitong paraan, madalas din umanong lapitan ni Sararat ang mga biktima upang magkipagkaibigan. Sa simula, nanghiram siya ng maliit na halaga at agad itong binayaran at kadalasan pa ay may interes. Sa ganitong paraan, unti-unti niyang nakuha ang tiwala ng mga tao. Ngunit habang tumatagal, palaki ng palaki ang mga halagang hinihiram niya at kasabay nito, lalong lumalalim ang kanyang mapanlinlang na intensyon. May mga pagkakataon din na hinihikayat niya ang mga biktima na isanla ang kanilang sasakyan. At kapag nakuha na niya ang pera, doon na nagaganap ang trahedya. Isang biktima ang tumanggap ng 150,000 baht mula sa ganitong kasunduan, ngunit sa mismong araw ding iyon, siya ay nasawi at ang pera ay tuluyang nawala. Hindi lamang doon nagtapos ang panlilinlang ni Sararat. Ginamit din niya ang mga peking dokumento upang lukuhin ang mga pamilya ng mga biktima at makuha ang kanilang mga ari-arian. Ayon sa isang empleyado ng kumpanya ng siguro, madalas siyang lapitan ni Sararat upang magtanong tungkol sa mga insurance claims kabilang ang mga katanungang labis na nakapagtataka gaya ng makukuha ba agad ng benepisyaryo ang kabayaran kung sakaling mamatay ang insured sa loob ng isang linggo o kung sakop pa ng insurance ang pagkamatay dahil sa sakit sa puso. Sa likod ng mga tanong na ito, malinaw na may nakaplanong masama si Sararat. Karaniwan, inaaya niya ang mga biktima na kumain sa labas at saka inaalok ng mga kapsulang sinasabing para sa pagpapapayat o panlaban sa COVID-19. Ang hindi alam ng mga biktima, naglalaman pala ang mga ito ng sapat na cyanide upang magdulot ng matinding epekto. Pagkatapos maibigay ang lason, pinagmamasdan ni Sararat ang kalagayan ng kanyang mga target. Kapag nagsimulang makitaan ng kakaibang sintomas, agad siyang lumalayo at kalaunan ay sinusubukang kunin ang mga cellphone ng mga biktima upang sirain ang anumang ebidensya. Lubhang mapangahas si Sararat at maging ang mga opisyal ng pulisya ay hindi nakaligtas sa kanyang mga pakana. 10 araw bago ang pagkamatay ni Senapon, nilason umano niya ang isang babaeng pulis na si Nifa Senchan. Sa kuha ng CCTV, makikitang magkasamang nakaupo sina Sararat at Nifa sa isang bangketa. Ilang sandali pa, biglang nawala ng malay ang babaeng opisyal at bumagsak sa lupa. At sa halip na tumulong, tumayo lamang si Sararat at pagkatapos ay umalis. Nang unang tanungin si Sararat ng mga reporters, kalmado siyang sumagot at maring itinangging may kinalaman siya sa pagkamatay ng sinuman. Ngunit nang lumabas ang mga ebidensya, marami ang nayanig sa katotohanan. Maraming tao ang nagtanong kung ano ba talaga ang nagtulak sa kanya upang manloko at pumatay ng napakaraming tao. Matapos ang masusing investigasyon, natuklasan ng mga pulis na matagal nang nalulong si Sararat sa online gambling at dahil dito ay nabaon siya sa malaking pagkakautang. Upang mabayaran ang kanyang mga pagkakautang at maipagpatuloy ang pagsusugal, sinimulan niyang gamitin at targetin ang mga taong malapit sa kanya. Sa loob ng mahigit 8 taon, paulit-ulit niyang isinagawa ang mga krimeng ito. Ayon sa mga ulat, may kasaysayan din si Sararat ng sakit sa pag-iisip, dahilan kung bakit itinuring ng mga otoridad na posible nga siyang makagawa ng ganitong kalagim-lagim na mga gawain. Makalipas ang kalahating buwan mula nang maaresto si Sararat, inakusahan din ng pulisya ang kanyang dating asawa na si Viton. Sa pagsisiyasat sa kanilang bahay, natagpuan sa likod bahay nito ang mga nasunog na bote na pinaniniwalaang ginamit sa mga krimen, pati na rin ang iba't ibang gamot na walang label. At sa loob ng kotse ni Viton, natuklasan din ang cyanide ngunit mariin niyang itinangging alam niya ang tungkol dito. Bukod sa dating asawa ni Sararat, nadamay din ang ilan pang tao kabilang ang bayaw ni Sararat na umano'y tumulong sa kanya sa pagpapadala ng mga package kay Sirapon. Madalas din daw dalhin ni Sararat ang kanyang mga biktima sa templo kaya't pinaghihinalaan ng pulisya na maaaring may kasabwat din siya doon. Ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi ito napatunayan. Pagkaraan ng 1 buwan mula nang maaresto si Sararat, noong ika-3 ng Mayo taong 2023, inanunsyo ng mga pulis ang pagkakadakip sa ikatlong sospek. Isang 35 taong gulang na abogada na kinilalang si Tan-Neni Cha. Ayon sa mga otoridad, may sapat silang ebidensya na magpapatunay na tinulungan ni Tan si Sararat sa paggawa, pagtatago at pagsira ng mga ebidensya upang makaiwas sa kaso. Simula nang lumabas ang kaso ni Sirapon,
Maraming mamamahayag ang patuloy na sumusubaybay sa mga pangyayari. Sa tuwing inililipat ng mga pulis si Sararat, dagsa ang mga reporter at mamamayan sa paligid ng sasakyang pulis. Ilan sa mga reporters ay naglagay pa ng mikropono malapit sa kanya upang makakuha ng sagot. Ngunit si Sararat na nakasuot ng pink na damit ay tahimik lamang na nakayuko habang naglalakad papunta sa sasakyan ng mga pulis at hindi nagsalita kahit isang salita. Noong ika-30 ng Hunyo taong 2023, makalipas ang isang buwan mula sa pag-aresto sa ika-3 sospek, naglabas ng opisyal na pahayag si Deputy Director ng Royal Thai Police Sucharate Hakpan kasama ang ilang mataas na opisyal ng pulisya. Ayon sa kanya, may sapat na raw silang ebidensya upang patunayan na si Sararat ang pangunahing salarin sa 15 kaso ng pagpatay sa loob ng 8 taon na naganap sa 8 lalawigan ng Thailand at isa lamang ang nakaligtas. Dagdag pa niya, may iba pang mga kaugnay na kaso na patuloy pang iniimbestigahan bagaman may ilan na kulang pa sa ebidensya. Umabot na raw sa 25,000 documents at mahigit 900 na saksi ang kanilang nakalap sa buong investigasyon. Tinawag ng mga opisyal ang kasong ito bilang isa sa pinakamalubha at pinakanakakagulat na kaso ng pagpatay sa kasaysayan ng Thailand. Lahat ng biktima ay may kaugnayang pinansyal kay Sararat. Ang unang kaso ay naganap noong Hulyo 2015 kung saan nakilala niya ang biktima sa paliparan. Kinabukasan, natagpo ang patay ang biktima sa apartment at kinuha ni Sararat ang pera at mga ari-arian nito na kalaunan ay ibinenta niya at kumita ng milyon-milyong baht. Ang ikalawang kaso naman ay nangyari noong Agosto 2020, 5 taon makalipas. Tinulungan umano ni Sararat ang isang kaibigan na isan laang sasakyan, kinuha ang pera, nilaso ng kaibigan at pagkatapos ay pinilit ang asawa ng biktima na tubusin muli ang sasakyan gamit ang parehong halaga. Kasabay ng investigasyon, sinuri rin ng mga pulis ang online gambling site na madalas puntahan ni Sararat. Natuklasan nilang sa loob ng mga taon ng kanyang pagsusugal, nakapagtala siya ng mahigit 93 million baht o humigit kumulang 145 million pesos mula sa kanyang mga panlilinlang. Lahat ng kinita niya ay ginamit niya sa pagsusugal at may mga araw na umaabot sa 10 million baht ang kanyang kinikita sa loob lamang ng isang araw. Kasunod nito, inaresto rin ang mga tauhan ng naturang gambling website. Sa kaso, 3 pangunahing akusado ang kinasuhan, si Sararat, ang dating asawa niyang si Viton at ang abogadang si Tanechicha at silang tatlo ay sabay na sinampahan ng mga kaso. Habang isinasagawa ang investigasyon ng mga piskal, lahat ng akusado ay itinangging may kasalanan. Ngunit noong ika-18 ng Hulyo 2023, opisyal lang sinampahan si Sararat ng 14 na kaso ng premeditated murder, isang kaso ng attempted murder at halos 80 iba pang kaso. Dahil dito, nagtakda siya ng bagong record bilang may pinakamaraming kasong kriminal na isinampa laban sa isang tao sa kasaysayan ng Thailand. Bukod sa 3 pangunahing akusado, kinasuhan din ang mga ahente at mga website na sangkot sa pagbebenta ng ilegal na kemikal na cyanide. Bagamat napatunayang mabigat ang mga krimeng ginawa ni Sararat na nagresulta sa hatol na kamatayan, siya ay kasalukuyang buntis. Ayon sa batas ng Thailand, kung ang isang buntis ay umamin sa lahat ng kasalanan bago isilang ang bata, hindi siya hahatulan ng kamatayan at may karapatang alagaan ang sanggol hanggang sa ito ay umabot sa 6 na buwan hanggang sa 1 taong gulang. Pagkatapos nito, haharap siya sa pinakamabigat na hatol na habang buhay na pagkakabilanggo sa Thailand na may pinakamataas na termino ng 50 taon. Kung siya ay magpapakita ng mabuting pag-uugali habang nakakulong, maaari pa itong bawasan at posibleng makalaya sa loob ng 20 taon. Dahil dito, marami ang nangangamba na maaari silang maging susunod na biktima sakaling makalaya si Sararat balang araw. Gayunpaman, patuloy pa ring itinatanggi ni Sararat ang lahat ng paratang laban sa kanya. Nakakagulat na 2 buwan matapos siyang maaresto, nakunan si Sararat. Ayon sa kanyang abogado, humiling sila ng investigasyon mula sa mga forensic doctor dahil naniniwala silang 7 buwan ng buntis si Sararat noon at nasa maayos na kalagayan pa ang sanggol. Lumitaw ang mga hinala na maaaring may taong sinadyang maging sanhi ng kanyang miscarriage. Sa opisyal na ulat, nakasaad na ang pagkakunan ay dulot ng matinding stress at naitala rin na 2 beses na itong nangyari kay Sararat noon. Matapos ang insidenteng iyon,
muling ibinalik sa kanya ang pinakamataas na parusang kamatayan, bagay na matagal nang hinihintay ng mga pamilya ng mga biktima. May ilan namang nagsabi na marahil ay hindi rin nais ng bata na ipanganak sa ganoong kalagayan ng pamilya. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung sino ang ama ng ipinagbubuntis ni Sararat. Isang Thai TV station naman ang nagulat na humingi umano si Sararat ng tulong mula sa 2 binatang lalaki upang sirain ang mga ebidensya ng kanyang mga krimen. Nang tumanggi ang mga ito, pinagbantaan sila ni Sararat sa isang nakakatakot na paraan. Sinabi niya na kung hindi nila siya susundin, babalikan sila ni Sararat kahit nasa kulungan pa siya. Sa panahon ng paglabas ng mga ulat, wala pang inilabas na pinal na desisyon sa kaso. Gayunpaman, maraming naniniwala na maaaring harapin ni Sararat ang parusang kamatayan. Patuloy na inaabangan ng publiko ang magiging hatol ng korte. Maliban sa mga bilang na inilabas ng pulisya, walang sino man ang tiyak kung ilan talaga ang mga taong nasaktan o napatay ni Sararat. Ipinapakita ng kasong ito kung paanong ang labis na pagnanais na mabawi ang nawalang pera ay maaaring magtulak sa isang tao na gumawa ng maling desisyon tulad ng nangyari kay Sararat. Ang pagsusugal na nagsimula lamang bilang libangan ay maaari palang mauwi sa isang mapanganib na bisyo na nagdadala ng matinding kapahamakan. Mag-ingat tayo sa mga tukso at laging gumawa ng matalinong desisyon. At dito nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Ano ang iyong opinyon tungkol sa kaso na ating tinalakay? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang ikomento kung taga saan kayo at anong oras nyo ito napanood para malaman namin kung saan umabot ang video na ito. Maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayo sa mga susunod na uploads.